And there's power in the name of Jesus. And that we are believing na wala imposible sa Panginoon. So Lord, we come before you this afternoon. And as we continue to worship you, as we continue to honor you, Lord God, Lord, kayo po yung manguna. And there's power in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan. Pagmamahal po ninyo, Panginoong Diyos. Lord, as we sing this song, lead us, guide us, Lord God, for your grace and mercy be upon us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, everyone. Let's just worship the Lord. Let's just blessing the song. Let's sing this. There's power found in the song of the saints. Whenever we gather in thanks, He is enthroned upon our praises. Rise up, people of God, come alive. Burn with a passion and fire. Now is the time to lift our voices. There's power found in the song of the saints. Whenever we gather in faith, He is enthroned upon our praises.
There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. Power in the name. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. Watch the shackles. Watch this shackles turn to dust. Watch the darkness turn and run. Fade our eyes, we've overcome. There's power in the name of Jesus. All depression has to go. All addiction has no hold. Every curse has lost control. There's power in the name of Jesus. Watch the shackles turn to dust. Watch the darkness turn and run. Fade our eyes, we've overcome. There's power in the name of Jesus. Watch this. All depression has to go. All addiction has no hold. Every curse has lost control. There's power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. Shout, for our God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the break. Come on, shout! Shout for the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout for our God will make a way where there seems to be no way. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Shout for the victory ahead. We remind our souls again. There's nothing He can do. He's the God of the breakthrough. Declare this power to be in His name. Let's declare that, everyone. Our God is amazing. He's awesome. Let's declare His power to be. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. There's power in the name, power in the name, power in the name of Jesus. Just continue. Worship the Lord.
before the Lamb of God and sing. Let's sing once more. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. Your word is worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. You all the saints, hey, come on, let's worship Jesus. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Once more, all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things, and you deserve the glory. It's there that Jesus arise. Day and night. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise.
Lord, we come before you this afternoon. We come before you this afternoon, God, and recognizing your presence in this place. So, can I invite, isa lang tayo kahit mga 1 minute for now, just give thanks and give glory to the Lord, to His presence is so amazing in this place, right at this very moment. Come on, let's just acknowledge His presence because this is about Him. This is all about Him. So, let's just be in this right now. Come on, everyone, let's just honor Him. Let's just invoke, let's just welcome Him. Lord, thank you for being with us. Thank you for your amazing presence. Lord, we want more of your manifest presence. We want more of your powerful presence, God. We want more of it, Lord. Let your Shekinah glory fill this place, Lord. Let your Shekinah glory just fill and bring freedom and healing, Lord God. But right now, right at this very moment, thank you, Lord. We want an encounter. We want a holy encounter. We want this moment, God. This is all about you. And we recognize that it is about you, Lord. Itong lahat ng ginagawa namin, ito ay patungkol lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang maitataas. Ikaw lamang ang siyang maiahayag. Ikaw lamang ang siyang maitatanyag sa lugar na to, sa aming buhay, Panginoon. So right now, God, here we are. We just want to worship you in spirit and in truth. At sa pagpapatuloy po namin ng gawain, Lord, may you anoint your servants, Lord. Thank you for using them. And naniwala kami, Panginoon. There's amazing things that's yet to come today, this very hours. Salamat po, Panginoon, for your presence, holy, amazing King. In your name, this we declare, Amen. And Amen. Palapakan natin ang Panginoon po natin. Sige po, tawagin ko na po si Pastor Nathaniel, siya po yung magpapakilala po sa ating next speaker. Praise the Lord. Sige po, kayo po'y makakaupo na. Praise God. Yan, lahat nga po na inaantok sa Amen. Amen. Naku po, yan ang sinasabi natin. Mga gising yan, mga praise the Lord. Alam niyo po, mga ganitong oras, tapos busog, ang masarap gawin, makinig ng Word of God. Amen. Ang mga ganyan, no? So, pray ng Panginoon. Siguro bago po natin tawagin yung ating next speaker or next preacher, no? Maganda, let us hear some testimonies. Alam niyo po, ito po mga sinama ko ngayon po, hindi lang po ito sinama lang basta na kung sino lang ang mahatak, hindi po. Ito po mga ito, may mga karanasan mula sa Panginoon, no? So, siguro maganda, we can hear from them also, no, kung ano ang mga ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay, ano yung mga miracles na naranasan nila mula sa Panginoon. So, hindi ko na po patatagalin. Siguro pa, magbibigay po ng testimony sa atin. Siya po ay teacher. At siya po ang future secretary ng DepEd. Pwede rin. No? So, palapahan po natin si Lord sa buhay ni Sister Marjoy Aguilar. Praise the Lord. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay nasama at naanyayaan po dito sa ating training. No? Praise the Lord. And salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating pastor. And also sa nag-preach po kanina. Ayan. Kanina po tinapa ko ng mag-testimony. Sa dami ko pong naranasan, hindi ko po alam kung paano ako mag-start. So, by the way po, ako po ay si Marjoy Ochige. Ayan, kakakasalang po namin last year. Ayan, kasama ko po ang aking asawa. Praise the Lord, kami po ay nagagamit sa ministry. Ayan, so tama po, ako po ay teacher ng senior high school. Ayan po, praise the Lord. So, totoo po, hindi ko po alam kung paano ako sisimula. Sa dami pong pinaranas sa akin ng Panginoon. Kaya ang ginawa ko na lang po ay ninote ko na lang yung mga naranasan ko na natandaan ko. No? Pero bago po ako naging isang deliverer, ay talagang pinaranas din sa akin ng Panginoon ang deliverance.
No, nung na-introduce po ang deliverance sa aming church, yan, lumapit po ako kasi sabi nila sino ang nakakaranas ng nakakapanaginip ng ganito, ayan, nakakakita ng multo. So ako po ay lumapit, nagpa-pray. At kasi po nakikita ko ang lola ko sa panaginip ko. Ayan, minsan napapanaginipan ko. Ayan po, nung pinag-pray po ako, ayan ay nag-manifest. Praise the Lord, akala ko talaga noon ay nasa heaven na siya. Direct kapag automatic na namatay ka na, pero hindi po pala. At praise the Lord dahil sa Ministry of Deliverance, ayun po ay nakakilala ang lola ko. And kasunod naman po noon, sunod-sunod na months, sunod-sunod na mga araw na ginawa ng Panginoon, lahat ng relatives ko na namatay ay nakakilala po sa Panginoon. Ginamit po ng Panginoon ang aking buhay. Ayan po. And nung naman po, sunod ay mga satanista. Ito na yung mga season. Ito po yung mga unang season namin ng church namin. Ayan. Ayun yung first season na una na-encounter muna namin mga kaluluwa. Sumunod, mga mangkuna. Ayan. Bangko ang tawag namin sa mga makukulam. Ayan, mga satanista. Ayan. Yan yung mga na-encounter na namin after ng kaluluwa. So, meron pong naka-assign sa akin. Doon ko na, biglang, totoo po, minsan, makikinig tayo sa Sovereign Holy Spirit, kino-convict din tayo minsan. Kailangan pong mag-pray. Sabi ko, kailangan ko mag-pray, kailangan ko magpa-pray kay Pastor Ayel. So, dahil available po nung si Pastor Ayel, nagpa-pray ako sa kanya. And dahil medyo inaano na din po ako, parang kinakabahan ako anong mangyayari kapag satanista ang magmamanifest. Kaya sa isip ko, sabi ko, kung sino man yung nasa loob ko, nasa katawan ko, sino man ang gumugulo sa akin, ay pinapagapos ko sa anghel. Kaya po nung time na nag-one-on-one na kami ni Pastor Ayen, hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita. Kasi po, pinagapos ko na agad sa mga anghel. Praise the Lord. At yun po, habang dinideal na siya, nakatanggap. At lahat po ng mga nagmamanifest sa akin, mga kargang nagmamanifest sa akin, ay nakakatanggap sa Panginoon. Praise the Lord. And sunod naman po, ito, pinsan ko. Hindi ko alam na pinsan ko, sinong mag-aakala na kahit kamag-anak mo ay magmamanifest sa'yo. At take note, buhay po ito. So, may totoo po yung sinabi ni Pastor Ayel, minsan nasa paligid lang natin. Kaya totoo yung sinabi niya sa Facebook lang, di ba, nag-a-upgrade sila. Kung tayong Kristiyano nag-a-upgrade, ang kaaway nag-a-upgrade din po. Ayan. So, gumagamit din talaga sila ng teknolohiya. Kaya yun po, nagpa-pray ako kasi parang may something, ginugulo yung family ko, yung relasyon ng pamilya ko ay talagang hindi nagiging maganda. So, nagpa-pray po ako, tapos nag-manifest po yung pinsan ko. Buhay po siya. Sabi niya, kaya po nagawa niya yon kasi may galit siya sa family ko, may tingkit. Praise the Lord, nakakilala, nakatanggap siya. So, hindi ko alam kung uma-attend pa ba siya sa church, pero sinabihan po namin siya na umattend sa church. Pero dahil na napakabuti ng Panginoon, ang dami niya pong pinaranas. Next naman po, ito. Yan. Inaano ko na lang yung mga naranasan ko na natandaan ko. Kasi sa dami talaga. Ayan. Next naman po, ito, satanista. Ayan. Satanista naman po yung na-encounter namin. Ayan. Sa akin po, naka-assign. So, ang nagdi-deliveran sa akin doon, naalala ko po si Bishop, Daddy Bishop Todd. Ayan, kung nanonood po si Daddy Bishop. Ayan, ito daw po ay leader ng satanista. So, kaya, kailangan po talaga ng church, ng prayerful church, talagang, maging warrior talaga tayo pagdating sa prayer. Kasi sila, talagang lumilibot sila, nagre-recruit sila. Ayun po. And, itong satanista na to, itong leader na to, meron pa nga siyang sinabi na kakaibang pangalan. Actually po, habang ako ay dinideliverance, at hindi ko pa na-experience kasi na dinideliverance ako na hindi ko alam. So, ever since na dinideliverance ako, conscious po ako. So, parang may mga
nagpa-pop up po ng mga salita sa isip ko. So, sa madaling salita, nakakausap ko sila sa isipan ko. So, ayun po. Pero hindi ako yun, yung karga ko po. Ayan. So, praise the Lord, ito po ay nakatanggap. No? Sino po ang kanilang buhay sa Panginoon. And, God is so powerful, no? Habang nagagamit po ako sa deliverance, noon ako yung laging pinag-pray, ako naman po, ngayon yung ginagamit ng Panginoon to pray for others. Ayan po. And, praise the Lord, no? Lately po, nagamit po ako, no, as proxy. Yan. So, dati, pinagpipray lang ako, ngayon, lumilevel up na. So, proxy na po ako, kumbaga, hindi nagmamanifest sa kabila, gagamitin ka, ililipat sa'yo. So, para lumabas. Kasi ako po, dahil ako ay laging nadi-deliverance, so sensitive na po ako. Ganon. Sensitive na ako. Kumbaga, napigyan na po ako ng Panginoon. And praise the Lord sa anointing na pinagkatiwala ng Panginoon. Yun po, nagamit po ako as proxy sa aking asawa. Hindi po kasi nagmamanifest yung karga niya. So, nung nagmanifest, matindi. Ano po ito? Mangkukulam. Grupo daw po sila. Gusto nilang sirain yung relasyon naming mag-asawa. Inggit sila. Kasi po kami mag-asawa, lagi po kami, ang date po namin ay yung ministry. Yan. From Monday to Friday, kami ay nasa work. Saturday, Sunday, ministry time. Saturday po, may Bible study kami. Sunday naman ay church time, Lord's Day. So yun na lang po yung time talaga namin together. And yun po, sinisira niya talaga yung relasyon namin. Kaya pala yung asawa ko laging galit sa akin. Ayan. Ayan, minsan sinisindak ako. Yung pala po meron na karga. Praise the Lord ay nakakilala po, nakatanggap sa Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo. Bawal po talaga. Ito natutunan ko sa deliverance. Bawal po magalit. Bawal magalit. Bawal magtampo. Lahat ng hindi magagandang emosyon, hindi yan galing sa Diyos. Ano nga po ang fruit ng Sovereign Holy Spirit? Peace, love, diba, joy. So, diba? Hindi naman binigay, meron tayong fear, pero kay Lord. Diba? So, hindi naman tayo nilagyan ng Panginoon ng galit. Kapag galit yan, hindi yan galing kay Lord. Galing yan kay Satan. No? Kaya kailangan nating alisin yan. Kaya mamaya, pag-pray natin yan. No? Ayan. So, yun po, nakakilala sa Panginoon. And, latest din po, nitong nakaraang linggo, no, may pinag-pray din po na kasama namin sa church. Actually, ito po ay anak ng pastor namin sa Bukawi. No, pinagpe-pray siya kasi dumudugo po yung ilong. So, ginamit na naman po ako as proxy. No? Before, sa isip ko lang po, nakikita ko. Kumbaga, sa isip ko lang po, nakakausap yung karga. So, ngayon po, grabe po talaga ang anointing ng Panginoon. Grabe ang power ng Panginoon, nagle-level up. So, ngayon po, nakikita ko na. Hindi physical eyes, spiritual eyes po. Ayan. So, nang pinagpipray po itong batang ito, nakita ko na merong satanista, mangkukulam, na naka-assign sa kanila, ginugulong. Ang inaatake niya yung family. Kasi nga po, pastor, diba, kino-conquer yung lugar ng Bukawi. So, yung anak, yung tinitira. So, nakita ko po yung picture ng family nila. So, ibig sabihin po, may mangkukulam na attack. May attack ng mangkukulam. Ayan. So, nag-manifest, yun po, nakakilala sa Panginoon. Praise the Lord. And sumunod naman po, proxy ulit. Proxy po ulit. Ayan. Yung isa po namin ka-churchmate din, no, nagpa-pray siya kasi sobrang sakit naman po ng right leg niya. Ayan. Right leg niya. Tapos nung pinag-pray siya, ang nakita ko po ay doll. So, yung mga makukulang, di ba? May mga ginagamit na mga paraphernalia yan, di ba? May mga kagamitan, no? Nakita ko po dun yung doll talagang sinisira. Pinuputol niya yung right side. Sabi ko po, alin po yung masakit sa'yo? Eto daw po. Oh, totoo po talaga. So, yun yung pinakita sa akin ng Panginoon. So, nag-manifest
nakakilala po sa Panginoon. Praise the Lord po. No? Napakabuti talaga ng Panginoon kasi ini-expose niya talaga ang gawa ng kaaway. Sumunod naman po, proxy ulit! Proxy po ulit. Ayan. Sa isa naman po naming ka-church meeting. Ito po ay masakit ang katawan niya. No? Galing din siya sa ospital. So masakit ang katawan, masakit ang likod. Nung pinag-pray, nakita ko po ay parang nakahiga. So sa isip ko, ay kaluluwa. So nag-manifest po. May kasama po siya. May kasama sila. Tapos yung isa nakikita ko ulit, naka-wheelchair. So yung nakasama niyang naka-wheelchair, yung pala ay kamag-anak po nung kinargahan. Kamag-anak po. So praise the Lord kasi ang nanay niya ay nakakilala. Kasama yung pinsan niya at saka yung kaluluwa pa na sumama doon sa tao na yun. Praise the Lord po. Ayan. And next naman po, after ng proxy, nasabak na naman ako. Deliverance. Tuloy-tuloy po ito. Nung gabi po, na madalas po kasi ako nagigising ng alas 2. Ayan. Sabi po ng pastor namin, pag alas 2 ng madaling araw, ayan yung kasagsagan ng malakas ang kaaway. Talagang, ayan yung kasagsagan na umaatake sila. So, kinagbi ko ka ng Sovereign Holy Spirit na mag-pray. So, nag-pray po ako. Then, natulog po ulit ako. Ay, umatake na naman. Nanaginip po ako, ang napanaginipan ko ay patay. No? Nakikita ko na ulit sa panaginip ko, talagang patay siya. Alam niyo mo, pag patay, di ba, nagta-teleport? Ganun talaga, itsura nila. Nagta-teleport talaga sila. Pagtingin ko dito, sa side, punta na naman doon. Tapos doon, ko, kaluluwa to. Tapos sumunod po, another scenario ng panaginip ko. Merong lalaki doon, nakakulay itim. Talagang sinusundan kami. Ginugulo kami sa bahay. Tapos, kinaumagahan, Sunday, kasi Saturday night po yun na nangyari. Sunday, nagpa-pray po kami. Nag-manifest. Mangkukulam at saka yung kaluluwa. Tapos meron pa po, isang kaluluwa din na bata. Namatay siya, tapos buntis din po pala. So, ang dami pong nakakilala sa Panginoon dahil po sa deliverance. Sobrang nakakaantig ang pagmamahal ng Diyos. Diba? Na kahit ako gusto magalit sa makukulam kasi talagang ginugulo kami, lalagyan ka ng sakit. Diba? Pero dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Diyos, ini-expose na. And syempre, tayo ay tinuturuan ng Panginoon na magpatawad. Amen. So, meron pa po, no, ayan, nakaraang week din po, ayun, nag-away uli kami ng kasama. Kaya bawal talagang magalit. Bawal mag-away. Ayan. Meron po kami usapan. So, nagtampo ako kasi naman po ang mga babae, di ba? Pag hindi na bibigyan ng gusto, nagtatampo. Ayan, nagtampo po ako. Ang kaaway po ay talagang, totoo po yung sinabi sa Bible, no? Na sila ay roaring lion. Na talagang umaamba sila, nakaantabay lang talaga sila kung saan sila pwedeng pumasok. Kung saan yung pagkakataon na pumasok sila sa'yo. So, chinempuhan niya yung pagkakataon na nagtatalo kami. Pumasok siya sa akin at naglagay ng kaluluwa. So, pauwi na po kami galing church noon. Pauwi na kami. Hindi pa kami nakakalayo ng church. Partida po ako ay gising. Noon po, deliverance, nakapikit. Ngayon po, gising. Gising ako nung kinakausap ako ng asawa ko. Nalaman niya lang na hindi ako nung sinabi ng karga, kanina mo ba ako kausap, pero hindi mo nahalata. Sabi ng karga sa asawa ko. Kaya kinabahan na po ang aking asawa at dinala na ako kila Daddy Bishop and Ma'am Meret. Pinag-pray na po ako. At yun po, nag-manifest. Kaya po hindi ako makatitig sa kanya. At ang nakikita ko po sa isipan ko ay isang patay na babae. Nagbigti po pala siya. Broken-hearted. Ayun, broken siya. Iniwan siya ng kanyang asawa. Kaya, ayun po. And,
talagang ginagamit po kami ng Panginoon sa Ministry of Deliverance. Praise the Lord po, yung aking asawa nung nangyari po yun ay nabigyan din siya ng Panginoon, ng kakayahan na makita din, na maging sensitive din siya sa Sovereign Holy Spirit, na makita po ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, ayan po, tawag dito, pag iba po yung pakiramdam ko, may mga nakikita po ako sa isip. Ayan, mamaya! Magwa-one-on-one. Ayan, praise the Lord po sa kapangyarihan at kapurihan ng Panginoon. Ayan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord! Palakpakan natin si Lord. Salamat, Marjoy. Hindi, praise the Lord. Hindi talaga nauubusan ng testimonies, praise the Lord. Pastor, kanina mangkukulam lang. Ay, may kaluluwa na. Alam mo naman nangyayari sa atin, Pastor. Alam niyo po, very mysterious. Hanap ako ng Tagalog. Very mysterious ang ministry ng deliverance. And if you want a deeper, kasi itong mga sinishare po namin, ano ito buod. Ito po yung sinare ko po kanina, ano yun buod. Pero if you want to learn more and mas detailed na mga teachings about deliverance, this coming April 3 and 4. April 3 and 4, magkakaroon po ng deliverance training sa Christ the Rock Main sa San Jose del Monte, Bulacan, April 3 and 4. Magkakaroon po ng deliverance training. So if you want to join, you can. Siguro send ko kay Pastor Mike yung QR to register. May bayad po yung 5,000. Pero dahil mahal po namin kayo, libre na lang. Libre po talaga yan. Joke lang. Hindi po, libre po yun. Sa April 3 and 4, magkakaroon ng deliverance training. Andun po sila, Bishop Anthony, ang aking pong pastor, Lady Bishop, yung sinasabi nila, Mami Rev, si Rev Maricel, aking pong mother. So andun po sila, and ako din andun, so isa rin po ako sa mga speakers doon. So we'll be teaching deliverance, papaano yung deliverance, mas detailed teachings, ano gagawin mo, may nadidimong po sa harap mo, ano gagawin mo? O ano itatanong, kasi i-interrogate yun Hindi, anong favorite color? Hindi ganun may mga may mga paraan po kasi pag hindi mo alam ang gagawin, at out ka lang ng out, kasi minsan ganun di ba po pag may kita natin sa mga deliverance, minsan ganun, kasi yung puro out, labas, puro ganun, okay naman po, lalabas. Because of the anointing. Lalabas because of the power of God. Kasi may anointing tayo, may power tayo. Pero lalabas yun, pag alis ng tao, may babalik ulit. Makakita ng butas ang kaaway, open door, yung tao nagkasala, lagi tayo nagkakasala. Pag ang tao nagkasala, open door, babalik ulit. So kaya mapapansin natin, may mga tao, di ba? Ilang beses ka nang pinag-pray, ilang beses ka nang naposes. Hindi pa rin, ilang beses na umalis yan May pabalik-balik kasi nga may open door. May kailangan i-deal. May kailangan maayos. Di ba? Kaya yun po. So, April 3 and 4, tama? April 3 and 4. If you want, ito po yung open invitation for everyone. So, ayun lang. Salamat, Marjoy, sa iyong preaching. Preaching yun, sa iyong testimony. Para po natin sila. Praise God. So, ngayon po, I'm very excited. Ang ating pong next session. Ang mag-share po ay ang nag-iisang babae sa aking mga mata. Siya lang po ang babae sa mata ko. Kaya lahat po kayo, lalaki kayo lahat. Hindi, ang aking pong one and only wife, palakpakan po natin si Lord, Pastora Jessica Montano. Praise the Lord. I love you. Praise the Lord. Yan, magandang hapon po sa bawat isa. Sige nga po, bigyan natin isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yan, purihin ng Panginoon. It is an honor and privilege na kami po ay maimbitahan niyo po dito, Pastor Mike. And ako po nagpapasalamat sa Panginoon for this opportunity, yan, to share the Word of God. Yan. So ngayong hapon na ito, yan,
Ang pag-uusapan po, diretso na ako. Yan. Di ako po si Pastora Jessica Montaño. Yan. Ang nag-iisang asawa ni Pastor Nathaniel. Meron po kaming tatlong napakababait na mga anak. Yan. Puro lalaki po. Kami po ay pinagkalooban ng puro boys. Yan. So ako po ay boy mom. Yan. Pero salamat sa Panginoon. Yan. Sa regalo ng pamilya na binigay niya sa amin. Yan. So ngayong hapon na to, tayo naman ay ang pag-uusapan natin ay puso sa puso. So, sasabihin ko na, ang title ng pag-uusapan natin ngayon ay Inner Healing. Yan, ano nyo po, I believe lahat tayo ay niligtas ng Panginoon. Amen? Diba? Tayong lahat ay when we accepted our Lord and Savior Jesus Christ in our life as our personal Lord and Savior, we are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Diba? Pero, hindi porket ligtas ka ay free ka na. Diba? Hindi porke tayo ay ligtas, tayo ay malaya na. Alam niyo po, maraming Kristiyano, yes, tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Pero marami pa rin Kristiyano, maraming baggage, maraming dala-dala sa ating puso, sa ating isip, sa ating buhay. Diba? Na tinanggap na natin ang Panginoon, pero bakit ganun? Parang ang bigat-bigat pa rin yung dala. Diba? Parang ang bitter-bitter po pa rin minsan. Diba? Minsan may mga ganun tayong emosyon. Diba? Na, kaya nga sabi, hindi porket ligtas ka, ay free ka na. Diba? Maraming mga tao, Christian naman na, kaso they are not living the freedom of Christ. They are saved, but still in prison and in chain. And ito po yung gusto kong pag-usapan natin ngayong hapon na ito. I want us not just to enjoy our salvation, but to live a life of freedom in Christ. Ayan. So ano ba ang inner healing? Inner healing, the process of emotional reconstruction by bringing to light all painful memories, including known and repressed baggage through the power of the Holy Spirit. Yan, gaya na sinabi ko kanyan, daming Christian, ang daming baggage na dala sa buhay. They live their lives na ang daming karga. Hindi ito yung karga na sinasabi. Ang daming dala-dala. Di ba? Kaya parang minsan parang ang hirap na hirap sa buhay. Hindi maka-move on, hindi maka-move forward. Kasi nabibigatan. Di ba? Pagka meron kang dala-dalagang bagahe, mabigat. Di ba? This is my prayer today, di ba? Na ma-let go natin itong mga ito at maranasan natin yung kagaanan at kalayaan ng ating Panginoon para sa atin. Inner healing is not an attempt to replace inner healing is not an attempt to replace psychiatry or to ignore the wisdom found in secular psychology. Alam mo po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga psychologists. Yes, ginagamit yan ng Panginoon. Especially in our generation ngayon, di ba? Generation natin. Oh, parang bata ko pa. Generation natin, di ba? So generation meron tayo ngayon. Uso ang mental health problems, anxiety, depression, suicidal. Grabe, sobrang parang naging norm na siya sa generation ngayon. Di ba kaya alam nyo, naniniwala ako, napakahalaga na itong inner healing. Di ba kasi, dito sa inner healing, hindi siya replacement sa psychiatry or secular psychology. Di ba, mahalaga yan, binigyan sila ng Panginoon ng regalo, ginagamit sila para matulungan yung mga kababayan, di ba, mga tao, di ba, na dumadaan sa mga mental health problems. Pero alam niyo po, ang inner healing, it goes to the root cause of the symptoms. Minsan kasi ang nangyayari, di ba parang sa damo, ang pinuputo lang, kinakat lang, mahabang damo, kinakat lang. Pero yung pinakaugat, hindi talaga na nabubunot. And alam nyo,
ang inner healing, yun yung ginagawa ng inner healing. Bubunutin natin, ano ba talaga yung pinaka-root cause nung symptoms? Bakit ganito to? Bakit hanggang ngayon, ganyan pa din? Bakit ang imo-imo mo? Diba? Bakit konting ano lang, napakamatampuhin mo? Diba? Konting ano lang, ang dali mo ma-offend. Diba? Meron kang masalubong, bitter ka na kaagad, diba? So, kailangan mabunot natin yung pinaka-ugat nung cause. Bakit ba tayo nasasaktan emotionally? Diba? So, sa inner healing, we don't just deal with what we feel. We don't just deal with what we say to ourselves. We don't just deal with the symptoms. Sa inner healing, we deal with the root cause of the offense. The Holy Spirit pinpoints the source of the emotional affliction and speaks the truth to the part of the soul that is wounded. Alam niyo po, sa tulong ng Sovereign Holy Spirit, siya yung magpipinpoint. Alam niyo po, kasi tayong mga Pinoy, alam ko lahat tayo mag-agree. Magaling tayo mag-pretend, di ba? Magaling tayo magtago, di ba? Kamusta ka? Okay po, masaya po. Di ba? Pero sa loob-loob, parang durog na, wasak na. Di ba? Pagdating sa bahay, magsasara ng kwarto, di ba? Doon na lang mag-isa, di ba? Tayo mga Pinoy, aminin natin, magaling tayo sa ganyan, di ba? Nakangiti. Di ba, meron niya akong mga naririnig na kwento, kasama ko lang po. Tapos biglang, maya-maya, nabalitaan, nag-suicide. Di ba? Yan. Alam niyo, ang gagawin ng inner healing, the Sovereign Holy Spirit will help us pinpoint. Minsan kasi, sinosoppress natin sa loob. Di ba? Talagang, nasa loob na ng puso mo, talagang binabaon mo lang ng binabaon. Di ba? Na hindi talaga siya hindi nadidil yung problem. Alam niyo po, may experience po ako nito. Nung first time po namin mag-deliverance, inner healing and deliverance sa aming church, meron din pong nag-train sa amin. Yan, yung aming pong mentor, si Bishop Ted Malangin. Yan. Ano na po kami, ayan, bago lang. Ilang years na ba tayo sa deliverance? 3? Parang 3 years pa lang yan. So, nung first time na nag-training po sila, syempre lahat po kami umattend, ganyan. Ako ay nasa bandang likod dahil ang mga bata hindi pwede sa bandang harapan, mababait sila. So, alam niyo po, nung dulo na, nung ministry time na, akala ko okay din ako eh. Parang, okay naman ako, Lord. Parang wala naman akong galit, pinatawad ko naman na lahat, alam ko sa sarili ko, okay ako. Pero alam nyo, during the ministry time, nung sabi ni Bishop Ted, sige, ako na lang yung magsasalita. Nung nagpe-pray siya, meron siyang para inner healing muna, meron siyang binanggit na word. Nasa likod ako, naalala ko nun, buhat ko pa sa Elisha, yung bunso naming anak. Tulog siya. So nakaupo lang ako, kasi ang bigat pag nakatayo, tas tulog siya. So nagpe-pray lang din ako. Nung may binanggit na isang word si Bishop Ted, parang rejection yun. Alam nyo, nung narinig ko yun, okay naman ako, alam ko okay ako. Grabe, hindi ko alam anong nangyari sa akin. Parang hinugot, tas sobrang iyak ako ng iyak. Na parang meron pala akong emotional pain ng rejection. Mga naranasan ko nung hindi ko na-share kung ano yun. Mga naranasan ko nung nakaraan na nandito pa rin pala sa loob ko. Nung narinig ko yung word na yun, grabe, sobrang iyak ko. Naalala ko nun, mayroon din siyang kasama mga kasama rin siyang team. Lumapit na sa akin, akala ata may karga ako, talagang pinagpe-pray ako. Pero yun, dun ko naranasan yung inner healing. Grabe kumilos ang Sovereign Holy Spirit. Talagang pinipinpoint niya pag tayo willing to let go. Talagang ipipinpoint niya kung ano yung meron, ilalabas kung ano yung mga pilit nating sinusuppress sa ating mga puso. Yan. So praise the Lord sa experience na yun. It is God's plan and desire that we are healed, not just physically but also emotionally. Eventually, we become more like the Lord Jesus after realizing that we can have a life filled with peace that transcends all understanding.
Ang desire ng Panginoon, lahat tayo makaranas ng kagalingan, not just physically, but also emotionally. Kung gaano kahalaga yung ating physical, ganun din kahalaga yung ating emotions. Kaya dapat ang bawat isa sa atin ay malaya. Diba? Walang dala-dala pagdating sa ating emosyon. He loves us so much that He paid the price for our emotional healing. Alam niyo po, nung ang Panginoong Hesukristo ay nilatay-latay, kasama niyang binayaran doon yung kagalingan ng ating emosyon. Hindi lang yung sakit physical, pero kasama doon binayaran ng Panginoon pati ang ating emotional healing. Sabi sa Isaiah 53:4, "Surely He took up our pain and bore our suffering, yet we considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted." Jesus Christ carried not just our physical suffering, but also our emotional pain. Sabi sa Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds, healing their pain and comforting their sorrows. Our wounds are seen and acknowledged. Nakikita lahat yan ng ating Panginoon. And ito pong susunod, meron akong mga babanggitin na ilang mga bagay. Ito yung mga wound that may cause, ito yung mga pwede mag-cause ng wound sa atin. Yan. Una is painful experience of trauma. Well, sickness of the spirit is caused by what we do. Sickness of the emotion is generally caused by what was done to us. Pag sinabing sickness of the spirit, ito yung mga kasalanan na nagagawa natin. Di ba? Alam natin yun. Tayo may tayong nakakagawa no, sa sarili natin. Pero yung mga sickness of the emotion, ito naman yung mga bagay na hindi tayo yung gumawa. Ang nagkukos nun, ibang tao. Di ba? Example, broken engagement. Meron na ba dito na broken engagement? Accident, hospitalization, rejection, loss of job, social problems, disappointment. Sa babae, menopausal na. Kasi babae, may iba nagkakagulo minsan yung hormones natin. Part siya ng ating emosyon. Yan. And also, example ng painful experience of trauma. Di ba? Pag na-betray tayo ng tao na mahal natin, di ba? Nasira yung tiwala natin, iniwan tayo, di ba? O kaya minsan meron namang iba, lumalaki sila, feeling nila unloved sila. Meron naman yung iba naka-witness ng violence. Di ba? Na naging trauma na yun, dala-dala na nila yun sa isip nila. Or iba, physical abuse. Di ba? Yung mga verbal abuse. Minsan binabaliwala natin yan, pero nagkukos talaga siya ng trauma sa tao. Di ba? Verbal, emotional, physical, bullying. Actually, ngayon nga, parang yung bullying nagiging normal na din sa mga estudyante, di ba? Pero iba rin ang nagkukos niya dun sa tao. Di ba? It is a painful experience of trauma. Minsan, yun yung mga dala-dala ng mga dala-dala ng iba't ibang tao na nakakasalamuhan natin. Na minsan, alam niyo po ang maganda sa inner healing, nung aming natutunan ito, mas naintindihan mo na yung mga tao ngayon. Di ba, minsan, ginajudge natin agad yung mga tao, sungit-sungit naman ito. Ito parang galit sa mundo. Pero hindi natin alam, baka kasi meron silang painful experience, or meron silang trauma, na hindi talaga nadidil. Kaya bakit hanggang ngayon, hindi nagbabago? Bakit ganito pa rin? Diba? Yun yung kagandahan, pag talagang naputol yung pinaka-root cause, yung mga emotional pain or baggages na dala-dala natin. Yan. And pangalawa po is satanic influence. If there is history of occult movement and any spiritual practice, it needs to be dealt through deliverance accordingly. Ito po yung mga nabanggit kanina, yung mga nagpa-albularyo, or baka meron dito na experience nyo magpa-fortune telling, mga nagpapahula, ano yan satanic influence. Parang akala natin, o kaya yung mga zodiac sign or ano pa, di ba parang akala natin wala lang, pero ginagamit yan ni Satan para makapasok sa atin, para maka-influence sa atin. Yan. And inner healing may also deal with
satanic ritual abuse. Yan, yung mga binanggit ko kanina. Mga tarot cards, yan, yung ginagamit ni Satan. Parang, kasi lalo na pag estudyante, naalala ko dati, parang pag magkakayaan yung mga magkaibigan, tara, pahula tayo, di ba? Parang feeling natin, joke-joke lang. Pero, meron ginagamit yan ni Satan para makapag-influence sa ating buhay. And also, pwede rin yung mga hula, yan, mga albularyo, yung minsan tayo, yung mga magulang natin, dinadala tayo sa albularyo, pinapalawayan tayo, yung mga gano'n. Usog, tawas, yung iba tawas, di ba? Yan, yung mga satanic influence, hilot. Yung mga satanic influence na pwedeng ma-open tayo yung buhay natin sa gawa ng kaaway. And pangatlo, bloodline or generational roots. Emotional wounds may also be carried from family lines over generation. Sabi sa Exodus 25, "You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me." Alam nyo, may kita natin dito sa verse na to. Bloodline or generational roots. Alam nyo, yung minsan kasalanan ng mga ninuno natin, nadadala pa rin sa generation natin. Kasi pag ginasa natin yung verse na yan, nakalagay dyan, for the sin of the parents to the third and fourth generation, hanggang ika-apat na henerasyon, ang sabi sa Bible. Kaya nga minsan, pag tinignan natin, bakit yung lolo ko, hiwalay, yung magulang ko, hiwalay, kapatid ko, hiwalay, bakit? Baka kasi mayroong sumpang dumadaloy sa generation na kailangan putulin, kailangan bunutin. Yung lolo ko, ang hirap-hirap ng buhay, yung buhay namin, ang hirap-hirap buhay. Ay, ikaw, natatakot ka ng magpamilya, natatakot ka ng mag-asawa kasi baka magaya ka sa lolo, lola, nanay, tatay. Because of generational bloodline or generational roots. Meron namang ibang kwento, maagang nag-aasawa yung babae. Yung lola, 16 years old, nag-asawa na. Yung nanay, 18 years old, nag-asawa na. Siyempre, yung nanay, natakot na, naku, yung anak ko, wag ka mag-aasawa ng maaga. Pwede kasing generational roots. Kaya kailangan putulin. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka sa pamilya mo at alam mo merong dumadaloy na generational curses, dapat yan binubunot. Diba? Na magtatapos sa'yo yung curse na dumaloy sa kanununuan mo. Diba? Huwag kang papayag na yung curse na dumadaloy sa bloodline, sa generational roots nyo, ay padaanin mo pa din sa'yo at sa mga susunod na henerasyon sa'yo. Amen? And pang-apat is caused by self. Wounds can be created or inflicted by what you have done or get yourself involved in. Yan, di ba? Aminin natin, meron tayong mga emotional pain na nararanasan dahil kasalanan naman talaga natin. Or minsan tayo yung naglalagay sa sarili natin para tayo ay masaktan. Di ba? Example, holding unresolved forgiveness, resentment, bitterness, and hate. Diba tayo, minsan may tinatago tayong sama ng loob. Kanina sinabi ni Marjoy, tampo. Diba? Nasagi ka ng konti. Hindi ka na makamove on. Tuwing nakikita, may gilihim na galit sa akin. Hindi ba, may ganun tayo minsan. Sarili lang natin yung nagdadala ng sakit para sa sarili natin, di ba? Minsan, galit na galit ka pa din, talaga naghihimuto ka, pero hindi alam nung kagalit mo, nagalit ka pala sa kanya. Di ba? So, ikaw, hirap na hirap ka sa gabi, hindi ka makatulog, pero yung tao na kinaiinisan mo, ang sarap ng tulog. Di ba? Talagang, ikaw lang, minsan tayo pa talagang damang-dama natin yung sakit. Hindi, ang sakit talaga, Pastora, hindi mo alam kung anong ginawa niya sa akin. Hindi mo alam kung anong sinabi niya sa akin. Hindi ko siya mapapatawad. Yung iba nga nakakatakot eh. Hanggang mamatay ako,
Diba? May mga ganun. Talaga, yung iba nga kinamatayan na lang. Eh. Diba? May galit sa pamilya, sa magulang. Diba? Baka may ma-encounter kayo na maging disciple nyo na gano'n. Diba? May ang daming ito yung mga nagkakos ng emotional pain sa sarili natin. Na minsan tayo mismo yung may kagagawan. At naniniwala ako, di ba, na may mga bagay talaga, may mga tao talaga minsan nasasaktan tayo. Di ba? Especially pag mahal mo. Di ba? Masakit pag ang nakasakit sa'yo ay mahal mo. Kaya ka nasasaktan kasi mahal mo. Hindi, di ba kasi kunyari, jeepney driver, pagsalitaan ka ng kung ano-ano, jeepney driver, hindi mo naman kakilala. After ilang seconds, wala na, okay na, di ba? Kasi hindi mo naman kilala yung jeepney driver, di ba? Ay, hindi, nagkimtim pala ng sama ng loob talaga, no? Hindi, pero kasi mas masakit pag galing, pag nasaktan tayo ng mga mahal natin sa buhay. Di ba? Example, magulang natin, di ba? Minsan may mga conflict, di ba? Asawa natin, di ba? Ako na ba may asawa dito? Ay, natignan yun. Tingnan po kayo lahat, ba? Yes. Ah, talaga? Magkakaroon pala. Tapos sabi ko, ako na ba may asawa dito? Parang nung sinabi ko, asawa natin, parang sila Pero totoo yun, di ba? Mas masakit pag yung taong nakasakit sa atin ay yung... Ha? Nagre-react yung asawa ko dun eh. Hindi, ang sabi ko, mas masakit pagka yung mga mahal natin sa buhay ang nakasakit sa atin. Di ba? Talagang damang-dama natin yan, di ba? Talagang minsan iniiyak natin yan, hindi tayo makamove on. Hindi, boyfriend-girlfriend relationship. Di ba? May mga tao hirap talaga makamove on. O kaya hindi mapatawad yung ex. Di ba? Talaga feel mo yung sakit. Pero talaga, di ba, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, dahil tayo ay, hindi lang tayo physical being, tayo rin ay emotional being, nasasaktan tayo one way or another. Pero, alam nyo, isa lang ang solusyon dyan. One word, forgiveness. Yan, forgiveness is a choice. It's a decision to let go of anger, resentment towards someone who has hurt you. Sabi po sa Mark 11:26, but if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Alam niyo po, nakakalungkot, maraming tao hirap magpatawad. Talagang hindi kayang mabitawan ang salitang forgiveness. Pero alam nyo, bilang Kristiyano, napakahalaga ng forgiveness. Dapat tayo bilang Kristiyano, always ready magpatawad. Alam nyo, nung ako ay talagang lumalim sa relationship, sa aking relationship sa Panginoon, doon ko na-realize na everyday naman talaga nasasaktan tayo ng mga taong mahal natin. Diba? And tayo rin mismo, nakakasakit tayo ng mga taong mahal natin. Diba? Tayo rin nakakasakit ng kapwa natin dahil wala namang perfecto sa atin. Kaya nga inutos ng Bible na dapat ready tayo lagi magpatawad. Bilang Kristiyano, dapat ang lifestyle natin ang magpatawad. Kung araw-araw ka naliligo, lifestyle natin, araw-araw tayo naliligo, ganun din, ay hindi pala din ang lifestyle maligo araw-araw, di ba? Ganun din ang pagpapatawad sa buhay ng Kristiyano. Lifestyle din dapat sa atin ang pagpapatawad. Dapat tayo bilang Kristiyano, alam mo na ready ka na anytime masasaktan ka, ma-offend ka ng mga tao sa paligid mo. Kaya dapat ang pagpapatawad sa atin ay lifestyle. Alam nyo, pagdating sa deliverance, napakahalaga ng pagpapatawad. Nakita namin yung kahalagahan ng pagpapatawad nung kami ay nakaka-experience na nung deliverance. Kaya nung nabanggit ni Marjoy kanina, minsan ang root cause lang, galit. Nakamatayan na galit pa din.
Di ba? Kasi nga, minsan, totoo naman talaga eh. Totoo naman talaga, hindi ko alam anong naranasan mo. Totoo naman talaga, hindi ko alam gaano kasakit yung naranasan, yung na-experience mo, yung narinig mo, yung sinabi sa'yo. Hindi ko talaga alam. Pero alam ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon. Hindi ini-ignore ng Panginoon lahat po. Kaya nga inuutusan tayo ng Bible, inuutusan tayo ng Panginoon, ang kaya na natin gawin, magpatawad. And I believe possible siya. Kasi inutos sa atin ng Panginoon. Diba? Sa tulong, sa pagmamahal, sa biyaya ng Panginoon sa buhay natin, kaya nating magpatawad. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap, kaya nating magpatawad. Amen? And sabi sa Hebrews 12:15, see to it that no one falls short of God's grace, that no root of resentment springs up and causes trouble, and by it many be defiled. When we don't forgive, bitterness takes root in our heart. And over time, alam niyo, pag hinayaan na lang kasi natin, nananakaw niyan yung peace natin sa puso. Yung puso niya nahahard, yung puso natin nahaharden. Pag hinayaan na lang natin, okay na. Pagdating ng panahon, mapapatawad ko din yan, Pastor. Diba? Dadating yung panahon, mapapatawad ko din yan. Diba? Pero ang nangyayari, nagiging mas bitter tayo. Nahaharden yung puso natin. And it affects the way you treat others. Diba? Kaya nga, mas maiintindihan mo yung tao eh. Bakit ba ito ganito? Parang galit sa mundo. Bakit ba ito ganito? Parang napaka-emo. Bakit ba ito ganito? Dali ma-offend. Yun pala kasi, may mga unforgiveness, unresolved resentment sa puso na hindi talaga nadidil. Diba? May galit pala sa magulang, may tampo sa magulang, sa kapatid, sa lolo, sa lola. Diba? Hindi talaga nadidil. Kaya ang nangyayari, sige, sa labas, diba? Magpapasaway na lang ako sa labas. Dito ko hanapin ng kasiyahan, ng pagmamahal. Kasi hindi talaga nabubunot yung pinaka-cause. Alam niyo po, pag tayo ay nagpatawad, ito ay para sa sarili natin. Diba? Nagpapatawad tayo para sa sarili natin. Hindi dahil okay yung ginawa nila, pero dahil una, yun ang utos ng Panginoon. And pangalawa, para sa ating sariling peace of mind. And naniniwala ako, lahat yan nakikita ng Panginoon. Diba? Yung dinanas mo, mapait man yan, masakit man yan, yung past failures, rejection, regrets, masakit man yan, lahat yan nakikita at ina-acknowledge ng Panginoon. Pero tayo, bilang Kristiyano, dapat lagi nating iingatan ang ating mga puso. Diba? Sabi nga sa Bible, guard your heart. Alam nyo, nung pumasok kami sa Ministry of Deliverance, ang daming verse sa Bible na mas naintindihan ko. Kasi sinasabi, guard your heart. Bakit? Kasi dapat everyday iniingatan natin yung ating puso. Iniingatan natin na hindi tayo magagalit, hindi tayo magtatapo, hindi tayo Kasi alam nyo, yung galit na yan, number 1, footstool ng enemy sa ating buhay. Di ba sabi sa Bible, pag kayo nagalit, huwag mong antayin na bumaba ang araw. Di ba, nagalit ka pa din. Kaya nga sa mga mag-asawa, lagi sinasabi, di ba, kayo matutulog, magkagalit kayo. Di ba, lagi yung binabangkit. Diba, laging ganun. Kasi, kaya pala sinasabi ng Bible, guard your heart, ingatan mo ang puso mo. Kasi pag tayo nagalit, ino-open mo ang buhay mo sa gawa ng kaaway. Diba? Yun yung sinasabi kaninang open door. Ino-open natin yung puso natin, yung buhay natin. Diba? Footstool ng enemy pag tayo ay nagkagalit. Kaya, lagi nyong babantayan ang inyong mga puso. Siyempre, walang perfecto. Pastora, pwede pa rin ba magalit? Pwede naman, bilang ka lang, 1, 2, 3, tapos na. Diba? Diba?
tapos na. Pwede ka na ulit magpatawad. Diba? Dapat tayong mga Kristiyano, ganun yung ating lifestyle. Ano mga pwede natin gawin? Una po, believe that this is the will of God, that everyone should be healed. God wants for all of us to be free to be healed from emotional pain. Diba? Maniwala tayo. Diba? Ang will ng Panginoon ay para bawat isa sa atin ay emotionally healed. Diba? Yun yung desire ng Panginoon para sa atin. Diba? Yung blessings ng Panginoon nandyan ready para sa atin, sa bawat isa sa atin. Pero minsan nababarahan. Kasi yan, may mga kasalanan na tinatago tayo sa ating mga puso. Sabi sa Psalms 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Yan, and the healing that the Lord Jesus offers is not only for the physical body, but for the whole being, including both the spirit and soul. Remember that Jesus bore our sorrows in His work on the cross. Healing isn't just about strength, it's also about surrender. Letting go of burdens you were never meant to carry alone. Kasi alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon, at nandyan ang Panginoon para tulungan tayo makalaya from any emotional baggages na daladala natin. Pangalawa, release the hurts, painful and fearful emotion into the hands of Jesus. Minsan kasi kailangan lang bitawan natin. Diba? Maraming mga tao ayaw bitawan. Talagang gusto alagaan yung sakit. Pero ang sabi ng Panginoon sa James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Diba? Kung meron kang sakit, emotional pain, trauma ng nakaraan, diba? I-release natin yan. Ibigay natin yan sa kamay ng ating Panginoon. Diba? Nakakalungkot minsan. Pag tayo nasaktan, ang tendency ng tao, ay, masaktan ko dito. Ay, dapat makaganti ako dito. Diba? Pero hindi natin alam ang nahihirapan yung sarili natin. Diba? Ang naapektuhan yung character natin. Ang naapektuhan kung paano tayo mag-treat ng ibang tao. Diba? Kaya kailangan bitawan. Diba? Sabihin mo sa katabi mo, bitawan mo na yan, kapatid. Diba? Bitawan natin yan. By releasing it, you choose to surrender it and trust that God can heal and restore. At pangatlo po, realize the love of God for you. God's love for us is personal. Amen? Yes. Mahal, di ba? Hindi, mahal ng Panginoon ang Jesus Generation Revival Fellowship. Di ba? Mahal tayo ng Panginoon. Pero hindi lang yung church ang mahal ng Panginoon, ikaw mismo mahal ka ng Panginoon. Alam nyo, minsan, lagi lang natin sinasabi, mahal ako ni Lord. Parang ano na lang siya, parang ano na lang, lagi na lang natin naririnig, lagi, di ba parang, lagi ko naman naririnig yan, mahal ako ni Lord, mahal ako ni Lord. So, pero minsan, Peter pa talaga eh, pero dami ko pinagdadaan ng problema, dami, di ba? Minsan ganun tayo. Kasi parang minsan, ang babaw lang ng pagkakaintindi natin ng pagmamahal ng Panginoon. Pero pag na-realize natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, mag-shift, magbabago yung mindset natin. Magbabago yung perspective natin sa buhay. God's love is unchanging. Our past, our failures, our fears doesn't reduce the love of God. Hindi nababawasan ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo.
kahit ano pang gawin natin, kahit ano pang nakaraan natin, hindi nababawasan ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Diba? Dapat ma-realize at matanggap natin ito ng buong puso at ng buong isip kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Diba? Siya nga yung Jesus Christ is our role model nga dapat kung paano magmahal. Grabe yung sakripisyo, yung binigay ng Panginoon para sa atin. Diba? Kaya nga dapat di na tayo nag-iimo-imo. Diba? Dapat hindi na tayo masyadong madaling masaktan. Diba? Pag alam natin na si Lord, diba, yung pagmamahal lang ng Panginoon sa buhay natin, sapat na, sobra-sobra pa. Higit-higit pa. Diba? Magbabago yung mindset, magbabago yung tingin natin sa tao, magbabago kung paano tayo mabuhay. Kasi alam natin na meron, iwan man tayo ng lahat, saktan man tayo ng kung sino man, pero merong isang Diyos, di ba? Yung totoo at tunay na Diyos na mahal tayo. Ganong klaseng pagmamahal ang Panginoon, ang meron ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Sabi sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Sabi sa Romans 5:8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Yung pagmamahal na kaya mong magpatawad. Yung pagmamahal na kaya mong i-let go yung mga offense na naranasan mo. Yan. And you are loved by God not because of what you've done, but because of who you are. Jesus laid His life for you, carried the cross, and endured the shame, so that you will be healed from all anguish, sufferings, and sorrows. By the love He gave you, you must be secured and willing to let that kind of love to flow into your whole being. And number 4, forgive those who have hurt you. Sabi po sa Mark 11:25-26, and whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Unforgiveness is a deadly poison that separates us from God's forgiveness. Also, it puts us into the hands of tormenting spirits. In inner healing, we need God's forgiveness. To be able to have an access on it, we must also forgive others, because unforgiveness blocks God's forgiveness from operating in our lives. Kaya napakahalaga po ng forgiveness. Kasi pag hindi tayo nagpatawad, hindi rin tayo papatawarin ng ating Panginoon. And aminin man natin o hindi, lahat tayo beneficiary ng kapatawaran ng ating Panginoon. Amen? Di ba? Walang magaling sa atin. Di ba? Walang mabait sa atin. Lahat tayo nakatanggap ng kapatawaran mula sa ating Panginoon. Kaya sino ba naman tayo para hindi magpatawad sa mga kapwa natin? Pang-anim, forgive yourself and see yourself as God sees you. Alam niyo po, minsan nakikita natin our mistakes, minsan meron tayong mga regrets sa buhay natin, or minsan yung failures natin, na minsan pati sarili natin nahihirapan tayong patawarin. Pero ang sabi ng Isaiah 43:25, even I am He who blots out your transgression for my own sake, and remember your sins no more. Dapat matuto rin tayong patawarin yung ating sarili. And see yourself as God sees you. Paano ka ba nakikita ng Panginoon? Diba? You are a child of God. You are loved. Diba? You are a co-heir to the kingdom. Diba? Tayo ay tagapagmana ng Panginoon. Hindi tayo talunan. Diba? Yung mga nakaraan natin, nakaraan yan. Kaya nga nakaraan eh. Diba?
Dapat makita natin paano ba tayo tinitingnan. Hindi magde-define ng sarili natin yung nakaraan natin o yung estado natin sa buhay. Pero kung paano tayo tinitingnan ng Panginoon. Alam nyo, pag tinitingnan tayo ng Panginoon, nakikita ng Panginoon sa atin His grace over our life. Nakikita ng Panginoon yung purpose niya sa buhay natin. Diba? Nakikita ng Panginoon yung pagmamahal niya na kahit anong mangyari, hindi tayo iniwan. Diba? Dapat gano'n natin makita yung sarili natin. Bilang Kristiyano, titingnan natin yung sarili natin. Paano ba tayo tinitingnan ng ating Panginoon? Diba? At tayo ay mahal ng Panginoon. Diba? Sabi nga sa Bible, we are precious in His sight. Diba? Ganun. Diba kung sa pamilya hindi mo naranasan yung pagmamahal, ang Panginoon, mahal na mahal ka, kapatid. Diba? Precious ka sa mata ng Panginoon. And sabi po sa Colossians 1:22-23, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Forgiving yourself is another vital step in inner healing. We need to love and appreciate the person that Christ has made in us. By this, you will have a newer perspective in life that is far from lies, insecurities, and pains of the past. Thus, realize you are and what position you hold in Christ. Alam niyo ang kaaway, madami siyang lies na nilalagay sa isip natin at sa puso natin. Diba? Na minsan, dahil yun yung dahil sa kasalanan, yun na lang yung natatanggap natin, yung mga lies na pilit na pinapasok ng enemy sa isip natin. Diba? Kaya nga dapat matuto tayo. Kaya nga, gaya na sabi ko kanina, ingatan natin ang ating mga puso. Araw-araw, let us guard our heart. Para ang enemy hindi makakapasok at makakapaglagay ng kasinungalingan sa ating buhay. Diba? At ma-realize natin ano ba yung position na binigay sa iyo ng Panginoon. Diba? Sino ka ba? Na ano ba ang tingin ng Panginoon sa atin? At pito, seek deliverance from any spirits that might be involved in your mind and devotion and emotion. People are hurting just as in the Lord's days. Many have been beaten up by Satan. The devil attacks not only from the inside but also in the outside. Spiritually, our relationship with God is often far from ideal. That closeness with Abba Father, for whom we are made, often eludes us. Likewise, the relationship with ourselves is often negative. And ang gusto ng Panginoon, God is inviting us to rest. Sabi sa Matthew 11:28-30, dito po ako magtatapos, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Alam ko kung tayo nakaka-experience ng kabigatan sa ating emosyon, sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, come to me. Diba, lahat tayo, ini-invite tayo ng Panginoon. Diba, ang kailangan lang natin gawin, lumapit, surrender. Diba, baka ang dami nating binaon na lang sa puso natin, sa damdamin natin. Parang hinayaan na lang natin. Okay na yan. Okay na yan, pero hindi ka naman talaga nagpatawad. Hindi mo naman talaga ni-release. Diba? And this time, it's our opportunity. Diba? Na talagang makalaya. Diba? Bilang Kristiyano, makalaya from any emotional pain. Hindi lang yung mga naranasan natin nakaraan, pero even na ngayon, alam na natin, even sa future, pag tayo nasaktan, diba, alam na natin, oops, hindi pwede. Okay na, patawarin na kita. Diba, Lord, ikaw na bahala. Diba? So this afternoon, we will pray. Diba? And we want to experience freedom. Kalayaan, kagaanan ng buhay.
I want everyone to stand up. Praise the Lord. Sige po, tayo lahat. Pikit natin ang ating mga mata. Mga kapatid, the Lord wants to set us free this morning and this afternoon. I believe na one way or another we have issues dito sa inner healing, and God wants to set you free. I want us this afternoon to release forgiveness. God wants to use you. Nais kang gamitin ng Panginoon. But for God to use you, He needs an empty vessel. At this afternoon, God wants to empty us for Him to fill us again. So ngayon pong hapon na ito, mananalangin po tayo. And I believe na each and every one of us kakausapin ka ng Panginoon. Kakausapin ka ni Lord. And God will pinpoint issues in your life that you need to let go. He will be praying for you. And I want you to receive your freedom. Baka may mga sama ng loob, ang tagal mo ng bitbitin, ang tagal mo ng dala. Ayos kang i-unload ni Lord ngayon. Ito pinag-uusapan nating apostolic ministry, ito pinag-uusapan nating deliverance. Napakaganda, napaka-exciting, very powerful. But first and foremost, before God will use you for other people, God first wants you to be healed. May it be physically, and may it be an issue of the heart. Meron po dito, may sama ng loob, may offense, nabitbit mo, kahit kanino. Sa family member, sa parents, sa kapatid, sa tita mo, tito, pinsan mo. Or baka dito sa church, may kasamaan ka ng loob. O baka naman hindi kasamaan ng loob, ikaw lang talaga masama loob mo. We are here not to condemn. We are here not to judge. But we are here for God to use us and for us to be set free. So ngayon po hapon na ito, we want to pray for you. Nais po namin kayong ipanalangin. And I believe, I know God is talking to you. And God is speaking in your heart. And it's time. It's about time. No? Napalayain ka ng Panginoon. So I want to pray for you. No? Bilang po akong tatlo, and at the count of 3, I invite you dito sa harapan. Konti lang naman tayo. We just want to pray. I want to pray for you personally. Nandiyan si Pastora Jess. I want to pray for you. I want to minister to you. We are here not just to teach, we are here to minister. God wants to set you free. God wants to heal your heart. Masarap mabuhay ng malaya. Masarap mabuhay ng malaya. So at the count of 3, if you know that God is talking to you and God wants to set you free, punta po kayo dito sa harapan and we would like to minister to you. Okay. 1, 2, 3. Sige po, punta dito. Yung mga kailangan na alam mo, kailangan mo ng panalangin. Sige po. God wants to set you free.
Panginoon, nakikita mo ang iyong mga anak, Lord, taking a step of faith. Lord, hindi madali na umamin. But Lord, they are here. And Lord, they want to be set free. They want to be set free. Lord, honor their faith this afternoon. Honor their faith, Lord. Honor their faith. You know their heart. Alam mo puso ng mga to, Panginoon. Alam mo puso nila. Hallelujah. Lord, kung may mga puso man na sira, Lord, buuin mo, Panginoon. Heal the wounded hearts. Heal every offense. In the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Pwede ba sabayan niyo po ako sa panalangin, Lord Jesus Christ? Tulungan niyo po ako na magpatawad. Tulungan niyo po ako na mag-let go. Lord Jesus Christ, ngayong hapon na ito, pinapatawad ko po. Nais ko ibulong mo sa Panginoon. Sino itong mga tao na ito? Hindi na kailangan marinig ng katabi mo. It's none of his or her business. Ikaw lang at sila. Bulong mo sa Panginoon. Sino itong mga taong ito na sumugat sa emotions mo? Sino itong mga tao na to na create ng offense sa iyong puso? Bulong mo kayo. Bulong mo kayo. I discern in my spirit, some of us years, ilang taon mo nang dala-dala. Hindi mo lang pinapansin. But today, God wants to heal you. God wants to heal you. God wants to heal you. Lord, heal the wounded hearts this afternoon. Heal those wounded hearts. Heal those wounded hearts. I want to pray for you. Kung nais mo may manalangin para sa iyo, can you raise your right hand? We will pray for you. We will minister to you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, dito po yung mga ministers natin. We will pray for you. We will pray for you. We will pray for you. Hallelujah. Lord, let there be healing in this place today. Lord, let there be healing in this place today. Lord, let there be restoration in this place today.
Sarap ng presence. Lord, heal every broken heart right now. Yes, Lord. Lord, remove every offense. I pray for restoration. I pray for the overwhelming love of God right now. In the name of the Lord Jesus Christ. Overwhelming love of God. Mga kapatid, I want you to feel the embrace of God ngayong hapon na ito. Nais ko maramdaman mo ang yakap ng Diyos. People may reject you. People may get angry at you. Siguro may mga tao galit sa'yo, binabaliwala ka, but I want you to experience the embrace of God this afternoon. Nais ko maramdaman mo ang yakap ng Diyos. Mahal ka niya. Hallelujah. Lord, heal every hearts. Heal every hearts. Help us to let go of every offense this afternoon. And right now, I pray for the joy of the Lord to overwhelm our hearts. In the name of the Lord Jesus Christ, right now, Lord, I pray for the joy of the Lord. Yes. Lord, lahat ng mga luha, palitan mo ng kasiyahan na nagmumula sa iyo. I pray for the joy of the Lord in our hearts today. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa kalayaan from every offense. Thank you, Lord, sa freedom from every offense. And Lord, today, we will live free
from any heartaches, free from any hurt. And Lord, we will make forgiveness our lifestyle. Salamat po. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay para lang sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan na aming Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God. Ayan, sige po. We'll have a 5-minute break. 5 minutes po. So, freshen up tayo, retouch. Now, 5 minutes po, and then po tayo sa ating last topic after 5